binibigay nyo sarili nyo ng mga bonus allowance? Tag-1 milyon yung mga gago, mga board members. Okay, okay. Uugok ka rin. Ha? Nasaan na yung tapang mo? Ha? Ugok ka dahil ginamit mo lang yung mga tao, nilinglang mo yung mga tao na kaya ka binoto dahil akala namin totoong tao ka, ugok talaga. Di ba? Tingnan nyo itong mga ito. Oh. Yung mga tulpo na yan. Di ba? Matapang, nung hindi pa naupong senador, dalawa na nga sila eh. Dahil akala natin magtatanggol sa atin. Eh itong ugok na to, ngayon tahimik dahil mali-maleta. Ha? Kaya ayaw na ayaw nilang maimbestigahan ng Senado yung 18 soldiers, Marines natin at yung Cabral files dahil malinaw na nakatanggap, kumakandidato pa lang yan, tumatanggap na ng mali-maleta itong ugok na to. Tingnan nyo, paano tayo niloloko? Ang tapang, pero ngayon, nasaan na ang tapang? Ugok talaga tong hayop na to. Sige na, baka batuhin ko pa to. So yes po, andito ulit tayo sa labas ng Senado ngayong Miyerkules ng gabi, May 27, 2026. At ito nga, kasama ulit natin ang mga taga-suporta po ni Vice President Inday Sara Duterte, gayon din yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa, at syempre yung ating mga brave 13 senators, no, yung mga bumubuo po sa majority senators natin. At ito po ay ikatlong linggo na ng mga supporters dito sa labas ng Senado, no. Walang uwian po yung iba sa mga nandito. At ito po ay nagsimula noong May 11, no, kung saan lumabas nga ulit at kinulantang ng lahat yung paglabas ni Senator Bato de la Rosa. At mula noon hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy na nagtitipon-tipon dito, nagsasama-sama ang mga Pro Duterte supporters para magpakita ng suporta po kay VP Sara dahil sa kanyang ongoing impeachment case na nasa Senado na po ngayon. Gayon din yung kinakaharap na ICC warrant ni Senator Bato de la Rosa. At syempre, para bigyang suporta rin at pagpapahalaga ang ginagawa ngayon, no? Alam niyo naman na ang daming mga kaso para dun sa ating mga bumubuo po ng Brave 13 Senators. So yung mga motorista po na dumadaan dito sa labas ng Senado, dito po sa along Jokno Boulevard, ay nakikisa rin sa mga supporters dito, no, sa pamamagitan po ng pagbusina. So meron diyang mga posters and tarpaulin na nakalagay, busina bilang pagsuporta kay VP Sara, busina pa ilang pagsuporta kay Senator Bato de la Rosa. So yun po, no, may mga kababayan tayo hindi man makasama dito sa ginagawang pagtitipon ngayon ng mga Pro Duterte supporters, ay nakikisa rin, no, sa pamamagitan nga nung pagbusina ng kanilang mga sasakyan pag sila po ay napapadaan dito.
Okay, so time check muna tayo. Ang oras po natin ay 7:30 ng gabi ngayong araw po ng Miyerkules at ito nga yung kaganapan dito po sa labas ng Senado, no. Araw-araw po ito simula nung May 11 hanggang ngayon po. And tuloy-tuloy po ito na pagtitipon ng mga supporters. Noong panahong takot ang bawat kanto, droga at kriminal, halos hari ng baryo. May isang matandang nagsabing sasagipin ko kayo kahit buong mundo pa ang bumato. Pinatayo ang tulay, kalsada at paliparan, bil, 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 buong bayang gumalaw. Libreng edukasyon para sa kabataan, universal healthcare para sa mamamayan. Malasakit center para sa mahihirap, bilis aksyon pag may Pilipino naghihirap. Pinig laban of W kahit saan mapadpad, at sundalo at pulis may respeto dangal. Boracay nilinis, disiplinang bumalik, takot ang kriminal, katahimikan ng kapalit. Minsan magaspang magsalita pero totoo, mas pinili niyang masaktan kaysa bayan ng matalo. Pero bakit habang siya'y tumatanda, mas dumadami ang galit at parusa? Taong naggalay ng lakas para sa bayan, ngayon nasa kulungan, malayo sa tahanan. Para kanino ba ang laban, kung ang naglingkod ay siyang naparusahan? Taong buong pusong ipinaglaban ng bayan, ngayon sa ICC siya'y hinatulan. Maraming nagmahal, maraming naniwala na may leader pang handang magsakripisyo talaga. Habang patuloy siyang inuusig ng panahon, deserve ba nating si Tatay Digong? Si Tatay Digong. Yeah, yeah, hindi siya santo, hindi rin perpekto, pero sino bang lider ang walang pagkukulang dito? Sa panahon niya maraming natakot gumawa ng mali, dahil unang beses may lider na tunay na matindi. Habang iba puro salita sa telebisyon, siya nasa gitna mismo ng aksyon. Lumabang kontra droga kahit delikado, dahil alam niyang kinabukasan ng bata ang nakataya rito. Naalala mo ba noong pandemya dumating? Takot buong mundo, lahat na praning. Pero gabi-gabi siyang humaharap sa bayan para ipadamang may gobyernong masasandalan. Ngayon tanong ng masa sa bawat lansangan, bakit ang taong lumaban para sa kapayapaan ang siyang ginapos at dinala sa hukuman, habang tunay na kalaban ay malayang namumuhay lang? Tatay Digong, maaring iba-ibang tingin nila sa'yo, pero may milyong Pilipinong di makakalimot. Sa panahong naramdaman nilang may gobyernong matapang, at kung sakaling ito na ang pinakamabigat mong laban, hindi ka nag-iisa. Para kanino ba ang laban, kung ang naglingkod ay siyang naparusahan? Taong buong pusong ipinaglaban ng bayan, ngayon sa ICC siya'y hinatulan. Sa bawat tulay, bawat kalsadang naiwan, nandoon ang alaala ng iyong paglaban. At kahit pilitin mang burahin ng panahon, deserve ba natin si Tatay Digong? Yeah, yeah, si Tatay Digong. Pilipinas, hindi pa tapos ang laban.